Basura. Iyan ang tingin mo sa akin, Bianca. Itinapon mo ang mga pagkaing hindi mo na gusto sa putikan, habang ang mga anak ko ay naglalaway sa gutom sa kabilang panig ng bakod. Pero tandaan mo ito, ang basurang hinahamak mo, siya ring lulunod sa iyo sa kahihiyan. Balang araw, ikaw ang magmamakaawa para sa isang butil ng awa mula sa kamay na dinuraan mo. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luha ng mga anak ko ay babayaran mo ng iyong buong karangalan. Liza, ang dumi mo, maging ang pagkaing hinahawakan mo, tila nahahawa na rin sa baho ng pinanggalingan mo. Ang boses ni Bianca ay parang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng malawak na kusina ng mga paredes. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling sutlang pantulog habang ang kanyang muka ay balot ng pandidiri. Sa kanyang harapan, ang isang tray ng bagong lutong sinangag, malasado pang itlog, at gintong kayumangging tapa ay umuusok pa sa bango. Isang pagkaing inihanda ni Liza simula pa noong madaling araw. Ngunit sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Bianca, ang tray ay tinabig niya pababa ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay gumuho sa puso ni Liza, mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang pagkain na pinagpuyatan niya, ang bawat butil ng kanin na maingat niyang sinangag, habang ang sarili niyang sikmura ay humihingi ng awa sa gutom, ay kalat na ngayon sa malamig na tile. Tignan mo ang ginawa mo, Liza. Pinadumi mo ang sahig ko. Singhal ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanununulis sa galit. Akala mo ba, ang mga anak ko ay mga hayop na pakakainin mo ng luto ng isang taong amoy basura? You are so incompetent na hindi mo man lang maayos ang timpla nito. Masyadong matabang kasing tabang ng utak mo. Nanatiling nakayuko si Liza. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng paso mula sa tumalsik na mantika kanina ay mahigpit niyang ikinuyom sa ilalim ng kanyang suot na apron. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salita ni Bianca ay parang mga karayom na isa-isang ibinabaon sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa labas ng malaking bintana ng kusina, sa kabila ng mataas na bakod na bakal, nakita ni Liza ang tatlo niyang anak, sina Santiago, Alejandro, at ang maliit na si Esmeralda. Nakatayo sila doon, suot ang mga damit na puno ng tagpi, nanonood sa kahihiyan ng kanilang ina. Nakita niya kung paano lumunok ng laway si Alejandro habang nakatingin sa nagkalat na tapa sa sahig. Ang mga bata ay hindi pa kumakain simula kagabi. Naghihintay na baka may matirang mumo para sa kanila. Bakit ka nakatayo lang dyan? Pulutin mo yan! Utos ni Bianca, ang kanyang daliri ay nakaturo sa sahig. Gamitin mo ang mga kamay mo, Liza. Pulutin mo ang bawat butil ng kanin. Ayaw kong makakita ng kahit isang dumi rito. Diyan ka naman sanay. 'Di ba? Sa pagpulot ng mga tira-tira sa lupa. Bagay ka dyan, sa sahig, kasama ng mga kalat na yan. Dahan-dahang lumuhod si Liza. Ang lamig ng tile ay nanunuot sa kanyang mga kalamnan, ngunit mas matindi ang lamig na bumabalot sa kanyang dangal. Isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng tapa gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinipigilan ang bawat patak. Ayaw niyang makita ni Bianca na nadudurog siya. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak na ang kanilang ina ay tinatrato na parang basahan sa harap ng marangyang lamesang yon. Habang pinupulot niya ang huling butil ng kanin, naramdaman niya ang presensya ni Bianca sa kanyang likuran. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila nanunukso sa amoy ng pawis at hirap ni Liza. Bilisan mo riyan, bulong ni Bianca. Ang boses ay puno ng kamandag. And don't you dare give those to your rats outside. Ang basurang itinapon ko na ay mananatiling basura unless gusto mong sumunod sa kanila sa tambakan ngayon din. Tumalikod si Bianca ng may ngiti ng tagumpay.
Iniwan ng isang babaeng gumagapang sa sahig para sa mga tira-tirang pangarap. Naiwan si Liza na mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at ang kanyang puso ay puno ng pait. Tumingin siya muli sa labas ng bakod kung saan ang kanyang mga anak ay dahan-dahan nang tumatalikod. Ang kanilang mga balikat ay nakalaylay sa gutom at lungkot. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng amoy ng nasayang na pagkain. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para lamang sa isang sikmurang hindi kailanman nabubusog? Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa larawan ni Liza na nakaluhod pa rin, yakap ang isang basyong plato, habang ang anino ng mansyon ay tila unti-unti siyang nilalamon. Ang utang na loob ay isang tanikalang hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal na nagkukulong sa aking kalayaan. Iyan ang tanging bulong ni Liza sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-is-is ng sahig na dinuraan ni Bianca kanina. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila pagtatangkang burahin hindi lamang ang dumi, kundi pati na rin ang hapdi ng kanyang kalooban. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagkuskos, ang alaala ng mapangaping mukha ng kanyang amo ay tila nananatiling nakadikit sa bawat sulok ng mansyong yon. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, ang kanyang diwa ay tila dinala ng hanging amoy dagat pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang malumanay na mukha ni Doña Remedios, ang yumaong ina ni Rogelio. 10 taon na ang nakalilipas, noong ang ina ni Liza ay naghihingalo sa banig ng karamdaman at wala silang kahit isang kusing. Ang matandang Donya ang nagbukas ng palad. Siya ang nagbayad ng hospital bills, siya ang nagbigay ng disenteng libing, at siya ang nag-aral kay Liza bago ito naging katulong sa kanilang tahanan. Liza, bantayan mo ang anak ko. Bantayan mo ang tahanang ito. Ang huling habilin ng matanda na tila isang sumpa na nakatali sa leeg ni Liza. At dahil sa utang na loob na yan, tinitiis niya ang lahat. Tinitiis niya ang bawat lait, ang bawat sampal, at ang bawat pagkakataong itinuturing siyang mas mababa pa sa dumi sa kalsada. Nabalik lamang ang diwa ni Liza nang marinig niya ang tunog ng bumubukas na pintuan sa harap. Si Rogelio. Dumating na ang amo niyang lalaki mula sa isang mahabang business trip sa Manila. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa makinis na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Liza. Liza, bakit ikaw ang naglilinis niyan? Nasaan ang ibang katulong? Tanong ni Rogelio habang inilalapag ang kanyang bitbit na briefcase. Ang kanyang boses ay malalim, baritono at may bakas ng pagod ngunit nananatiling magalang. Isang ugali na kabaligtaran ng sa kanyang asawa. Sir Rogelio, nasa labas po sila, nagdidilig ng halaman. Okay lang po ako, sandali na lang po ito, sagot ni Liza nang hindi tumitingin sa itaas. Pinilit niyang ayusin ang kanyang buhok upang matakpan ang kanyang mukha na maaring bakas pa ang pamumula mula sa kahihiyan kanina. You look pale, Liza. Kumain ka na ba? Parang hindi ka yata nakatulog ng maayos, dugtong ni Rogelio habang lumalapit sa kanya. May malasakit sa mga mata ng lalaki, isang malasakit na lalong nagpapaiyak sa puso ni Liza dahil alam niyang hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Paano niya sasabihin na ang asawang mahal na mahal ni Rogelio ay isang halimaw kapag wala ito? Busog pa po ako, sir. Maraming salamat po. Pagsisinungaling niya. Ang kanyang sikmura ay biglang kumulog sa gutom, ngunit pilit niya itong binaliwala. Tumayo si Liza para dalhin ang timba ng maruming tubig patungo sa lababo, ngunit sa kanyang pagmamadali ay bahagya siyang napatid sa gilid ng basahan. Upang hindi siya tuluyang matumba, mabilis siyang inalaya ni Rogelio sa kanyang braso. Ingat ka, naputo lang sasabihin ni Rogelio. Sa pag-angat ng manggas ng suot na lumang t-shirt ni Liza, nalantad ang isang madilim at kulay ubing pasa sa kanyang maputing braso. Hindi lang yon basta pasa mula sa pagkakauntog. Mukha itong marka
ng mahigpit na pagkakahawak o pagkakasurot ng mga kuko. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naging kasing lamig ng yelo. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio habang nakatitig sa sugat na yon. Nararamdaman ni Liza ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. "Saan galing ito, Liza?" tanong ni Rogelio. Ang boses ay wala na ang pagod. Pinalitan na ito ng isang mapanganib na seryosong tono. "Sino ang gumawa nito sa'yo?" Hindi nakasagot si Liza. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid tulugan sa itaas at lumitaw si Bianca. Suot ang kanyang mapanuyang ng ngiti. Tila isang reynang handang bawiin ang kanyang biktima. "Rogelio, love, you're home." Masayang bati ni Bianca habang ang kanyang mga mata ay nanunuot na nakatingin kay Liza. Isang tinging nagsasabing, "Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong magsisisi ka." Napatingin si Liza kay Rogelio, pagkatapos ay kay Bianca. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang katotohanang gustong kumawala at ang takot na pilit siyang iginigapos. Kahit ang mga asong pag-alagala ay mas may dignidad pa kaysa sa kung paano mo kami ituring, senyora. Ang mga salitang ito ay nanatiling nakakulong sa lalamunan ni Liza. Ang samyo ng inihaw na baboy at pinalambot na baka ay sapat na sana upang pumayapa ang kumakalam na sikmura ni Numan. Pagkatapos ng isang marangyang hapunan para sa mga kaibigan ni Bianca, bumungad kay Liza ang mga bandehadong halos hindi man lang nabawasan. Mga hiwa ng lechon na malutong pa ang balat, pinalaman ng manok, at mga matatamis na kakanin na sadyang inihanda para sa mga bisitang hindi man lang inubos ang laman ng kanilang mga plato. Tahimik na kinuha ni Liza ang isang malinis na lalagyan. Sa isip niya, ang mga tirang ito ay isang biyaya, isang dugtong buhay para sa kanyang tatlong anghel na naghihintay sa kanilang dampa, malapit sa tambakan. Ngunit bago pa man niya mailipat ang unang piraso ng karne, isang malamig na kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang braso. "Anong akala mo sa bahay ko, Liza? Karinderya ng mga patay gutom?" Ang tinig ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa kusina, puno ng panghahamak. Nakapamewang ang senyora, nakatitig sa lalagyan na hawak ng kanyang katulong. "Senyora, sayang naman po kasi. Malinis pa po ito, hindi pa nagagalaw ng mga bisita. Hihingin ko na lang po sana para sa mga bata." "At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon kung ano ang gagawin sa pagkaing binili ng pera ko?" Kinuha ni Bianca ang buong bandehado ng lechon nang walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa malaking basurahan sa sulok ng kusina at dahan-dahang ibinuhos ang lahat ng laman nito. Hindi pa nakontento ang senyora. Kinuha niya ang bote ng likidong sabon na panlinis ng pinggan mula sa lababo. Walang awang pinigaan ni Bianca ang bote. Hinayaang dumaloy ang malapot at mabangong sabon na parang lason sa ibabaw ng mga tira-tirang karne at kanin. Ang dating masarap na amoy ng pagkain ay biglang napalitan ng nakasusulasok na amoy ng chemical. "Ayan, para siguradong walang pesteng magkakamaling halongkatin ang basurahan ko. You know, Liza, tinuturuan lang kita ng leksyon. Kung gusto mong pakainin ang mga anak mo, paghirapan mo. Hindi yung naghihintay kayo ng limos mula sa mga pinagkainan namin. It's disgusting." Tinalikuran ni Bianca ang mga nasayang na pagkain at lumisan, na iwan ang isang nakakabinging katahimikan na unti-unting pumatay sa pag-asa ni Liza. Lumipas ang ilang oras at binalot na ng dilim ang buong mansyon. Sa likod bahay malapit sa hilera ng mga basurahan, palihim na gumagapang ang tatlong anino. Sina Santiago, Alejandro at ang maliit na si Esmeralda. Sanay na ang mga bata sa tinatawag nilang pagpag, ang paghahanap ng mapapakinabangan mula sa mga itinapon ng mayayaman. Isang kulturang isinilang mula sa matinding kahirapan. Mula sa madilim na bahagi ng kusina, pinapanood sila ni Liza mula sa siwang ng bintana. Ang kanyang puso ay parang pinipiga
sa isang matinding pighati. Nakita niya kung paano tuwang-tuwang binuksan ni Santiago ang takip ng basurahan. Nakita niya ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang panganay nang makita ang mga malalaking piraso ng karne na paborito sana nilang magkakapatid. Ngunit ang nangngiti ng bata ay agad na napawi. Kinuha ni Santiago ang isang piraso ng lechon at inamoy ito. Ang kanyang mukha ay nangunot. Pilit niyang pinunasan ang karne gamit ang dulo ng kanyang maruming kamiseta. Sinusubukang alisin ang madulas na sabon, ngunit huli na. Ang laso ng kalupitan ay nanuot na sa mismong laman ng pagkain. "Kuya, gutom na ako," daing ni Esmeralda. Ang tinig nito ay pilit na tinatakpan ng panginginig ng kanyang maliit na katawan sa lamig ng gabi. Ibinaba ni Santiago ang karne at yinakap ang kanyang nakababatang kapatid. Sinusubukang ibigay ang init na hindi kayang ibigay ng mundong ginagalawan nila. "Sira na, Esme. May lasong nilagay. Uminom na lang muna tayo ng tubig mamaya." Sa loob ng kusina, napaluhod si Liza sa malamig na sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang isang hagulgol na gustong kumawala mula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay walang patid na pumatak. Ang sarili niyang mga anak ay nagtitiyaga na nga sa basura, ngunit pinagkaitan pa rin sila ng karapatang mabuhay. Isa siyang ina, ngunit sa mga oras na yon, pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Habang ang pighati ni Liza ay nagaganap sa dilim, isang pares ng mga mata ang tahimik na nakasaksi sa lahat ng ito mula sa bintana ng ikalawang palapag. Hindi makatulog si Rogelio. Ang larawan ng pasa sa braso ni Liza ay patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Pagbangon niya upang magpahangin, napadako ang kanyang paningin sa bintanang nakaharap sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong batang nakayakap sa isa't isa sa tabi ng basurahan. Nakita niya ang mga piraso ng pagkaing nababalutan ng makapal na sabon na kumikinang sa dilim. At higit sa lahat, nakita niya ang anino ni Liza sa loob ng madilim na kusina, nakaluhod at umiiyak ng walang tunog. Ang hangin sa silid ni Rogelio ay tila naging mabigat. Ang paghanga at pag-ibig na inilaan niya para sa kanyang asawang si Bianca sa loob ng maraming taon ay biglang nayanig. Ang nakita niya ay hindi lamang simpleng pagdaramot. Isa itong sinadyang pagpatay sa dangal at pag-asa ng mga taong walang kalaban-laban. Isang katanungan ang umusbong sa isip ng haligi ng tahanan. Isang katanungang tuluyang wawasak sa ilusyon ng kanyang perpektong pamilya. Sino ba talaga ang halimaw na natutulog sa aking tabi gabi-gabi? Ang umaga ay nagdala ng sikat ng araw sa mansyon ng mga Paredes, ngunit sa loob ng isipan ni Rogelio na natiling madilim ang paligid. Ang kape sa kanyang saro ay matagal nang lumamig, hindi magawang inumin dahil ang kanyang lalamunan ay tila nababarahan pa rin ng mga katanungang bumabagabag sa kanya simula pa kagabi. Ang imahe ng mga batang sinusubukang punasan ang sabon mula sa mga itinapong karne ay isang bangungot na ayaw siyang lisanin sa paggising. Sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid, nakaupo si Bianca, maingat na naglalagay ng mapulang lipstick sa kanyang mga labi. Ang kanyang galaw ay kalmado, puno ng kumpiyansa, at tila walang anumang bigat ng konsensya. Isang perpektong larawan ng isang asawang walang bahid dungis. Huminga ng malalim si Rogelio bago lumapit. "Bianca, maaari ba tayong mag-usap? Tungkol sana kagabi. Nakita ko ang ginawa mo sa mga tirang pagkain. Bakit mo binuhusan ng sabon? Alam mo namang hinihingi yon ni Liza para sa mga anak niya." Tumigil ang kamay ni Bianca sa pag-aayos. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, sinalubong niya ang mga mata ng kanyang asawa. Walang gulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang malumanay at tila nasasaktang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumingon at hinawakan ang kamay ni Rogelio. "Love,
Why would you think na ginawa ko yon para magdamot? Malambing ngunit may diin na sagot ni Bianca. Ibinuhos ko ang sabon na yon dahil panis na ang mga pagkaing iyon, Rogelio. Buong gabi iyang nakabilad sa labas. Gusto mo bang kainin ng mga batang yon ang sirang pagkain at malason sila? I was protecting them. Kung hindi ko lalagyan ng sabon iyon, baka halongkatin pa nila at ipilit kainin. Nangunot ang noo ni Rogelio. Ang paliwanag ni Bianca ay tila makatwiran sa unang pandinig, ngunit ang nararamdaman niyang kirot para sa mga bata ay hindi mabura. Pero nakita ko sila, Bianca. Gutom na gutom sila. Bakit hindi na lang natin sila bigyan ng maayos na pagkain? May sobra-sobra tayo rito. Bumuntong hininga si Bianca. Binitawan ang kamay ng asawa at naglakad patungo sa bintana. Tila isang biktima ng maling paratang. You don't know the truth, Rogelio. Masyado kang mabait. Masyado kang nagtitiwala. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo ito dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Pero matagal na tayong ninanakawan ni Liza. Ang mga salitang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Rogelio. Ninanakawan? Si Liza? Imposible iyan. Utang na loob niya sa nanay ko ang buhay niya. At iyon ang ginagamit niyang dahilan para isipin nating hindi siya gagawa ng masama. Tumaas ang boses ni Bianca, punong-puno ng pekeng hinanakit. Nawawalan tayo ng mga sariwang karne. Sa freezer, Rogelio. Nawawalan ng mga mamahaling dilata. Nakita ko mismo sa bag niya nung 1 linggo. I bet ibinebenta niya o pinapakain sa mga anak niyang patay gutom. Kaya tayo ang nagtitiyaga sa mga tira minsan. She is a thief. Love. Kaya ako naghihigpit. Ako pa ba ang masama ngayon? Ako na nagpapakain at nagpapatira sa pamilya niya. Tapos ako pa ang pinagdududahan ng sarili kong asawa? Tila nilamon ng pagkalito ang isipan ni Rogelio. Ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Bianca ay tila totoo. Ang galing nitong maghabi ng kwento ay nakakalason sa isipan. Unti-unting pinapatay ang anumang duda na mayroon siya pabor kay Liza. Naalala tuloy niya ang isang makapal na sobrang naglalaman ng pera na nawawala sa kanyang opisina noong nakaraang buwan. Maari nga kayang ginagamit ni Liza ang kahirapan nito upang makuha ang simpatiya niya habang palihim nitong ninanakawan ang kanyang pamilya? I'm sorry, Bianca. Gusto ko lang kasing maintindihan. Mahinang sagot ni Rogelio. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng sitwasyon. It's okay, love. I will handle the maids. Huwag mo na silang isipin. Nakangiting bulong ni Bianca habang hinahalikan ang pisngi ng asawa. Ngunit sa kabila ng pagpapatahan ni Bianca, may isang maliit na tinig sa loob ni Rogelio na patuloy na bumubulong. Kailangan niyang marinig ang panig ni Liza. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Kalaunan ng araw na yon, nagpa siyang bumaba si Rogelio patungo sa likod bahay kung saan naroon ang labahan. Nais niyang kausapin si Liza ng masinsinan upang tanungin ito tungkol sa mga nawawalang supply at marahil ay tulungan na rin ito kung talagang gipit. Habang palapit siya sa pasilyo, narinig niya ang matinis na boses ni Bianca. Tila sinundan ng asawa ang katulong. Huminto si Rogelio sa likod ng isang malaking pader na natiling nakatago sa anino habang nakikinig. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na labhan mo ng maayos ang mga damit ng mga anak ko? Sigaw ni Bianca. Senyora, malinis po yan. Nilagyan ko po ng maraming sabon at kinuskos ko po ng maigi. Ang tinig ni Liza ay nanginginig, puno ng takot at pagpapakumbaba. Sumasagot ka pa. Ang umagaw sa katahimikan ay ang isang napakalakas na paglapat ng palad sa balat. Ang puwersa nito ay sapat na upang mapatabingi ang ulo ni Liza at mapabagsak siya sa mga basing damit na nakakalat sa sahig. Walang anumang pag-aalinlangan, walang anumang dahilan para sa ganoong karahasan. Lumabas si Rogelio mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang asawang kanina lamang ay umiiyak
at nagpapanggap na biktima ng pagnanakaw ay nakatayo ngayon doon. Ang mukha ay nababaluktot sa matinding galit at pandidiri habang nakatingin sa nakalugmok na babae. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng maling akala ni Rogelio. Ang katotohanan ay nakatitig ng tuwid sa kanyang mga mata, mas mapait pa sa anumang kasinungalingan. Tandaan ninyo ito, Troy, Chloe. Ang mga batang nakatira sa dampa sa labas ng ating bakod ay hindi ninyo ka-level. Sila ay mga anak ng katulong, mga patay gutom na nabubuhay lamang sa mga tira-tira natin. Ayaw na ayaw kung makikipaglaro kayo sa kanila. Naiintindihan ba ninyo? Nakaupo si Bianca sa silyang yari sa mamahaling kahoy sa kanilang hardin, humihigop ng malamig na dalandan juice. Sa kanyang harapan ay ang dalawa niyang anak na nakasuot ng malilinis at plansadong damit. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may nakakalasong diin. Tila nagtatanim ng mga binhi ng puot sa mga inosenteng isipan ng kanyang sariling dugo at laman. Pero Mami, nakita ko si Esmeralda kahapon. Gusto niya sanang ibigay yung napulot niyang magandang bulaklak. Inosenteng sagot ni Chloe, ang 8 taong gulang na anak na babae ni Bianca. Tumaas ang kilay ng senyora at inilapag ang baso ng may diin sa lamesang salamin. At tinanggap mo ba? My goodness, Chloe, hindi mo ba alam na baka may dalang sakit ang mga batang yon? Sila ay marurumi, amoy basura, at higit sa lahat ang nanay nila ay magnanakaw. Gusto mo bang mahawaan ng kuto at sakit? From now on, kapag lumapit sila sa inyo, paalisin ninyo. Sila ay mga peste na pilit sumisiksik sa buhay natin. Ang mga lason na salitang iyon ay mabilis na gumapang at kumapit sa isipan ng mga bata. Nang hapong iyon, habang abala si Liza sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa gilid ng mataas na gate, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Nakita niya ang kanyang bunsong si Esmeralda, nakahawak sa mga rehas ng gate, masayang kumakaway kina Troy at Chloe, na naglalaro ng bola sa malawak na damuhan ng mga paredes. Kahit nakapaa at suot ang kupasing bestida, ang mukha ni Esmeralda ay puno ng inosenteng pag-asa. May hawak siyang isang maliit na batong kinulayan niya ng uling upang magmukhang laruan. Inabot niya ito sa pagitan ng mga rehas, umaasang mapapansin ng mga batang mayayaman. Ngunit sa halip ng ngiti, isang matalim na tingin ang isinalubong ni Troy. Lumapit ang batang lalaki, hindi upang kunin ang bato, kundi upang sipain ang bola ng napakalakas patungo sa direksyon ng gate. Ang bola ay tumama ng matindi sa mga rehas na naging dahilan upang mapaatras si Esmeralda at bumagsak sa maalikabok na kalsada. Umalis ka nga rito, basurera, sigaw ni Troy, ginagaya ang mapangmatang tono ng kanyang ina. Sabi ni Mami, mga magnanakaw daw kayo. Amoy mabaho. Huwag mo kaming tignan dahil nakakadiri ka. Idinagdag pa ni Chloe ang pag-irap at pagtawa habang tinuturo ang nakadagang si Esmeralda. Ang bawat halakhak ng mga batang paredes ay parang mga punyal na humihiwa sa dibdib ni Liza. Binitawan niya ang hawak na walis at mabilis na tumakbo palabas ng gate upang dambahin ng yakap ang kanyang umiiyak na anak. Ramdam ni Liza ang panginginig ng maliit na katawan ni Esmeralda. Ang mga luha ng bata ay humalo sa alikabok sa kanyang pisngi. Walang nagawa si Liza kundi ang haplusin ang buhok ng anak. Pilit na pinapakalma ito habang ang sarili niyang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang anak. Ngunit ano ang laban niya? Ang laso ng pang-aapi ay naipasa na ni Bianca sa susunod na henerasyon. Tinitiyak na ang pamilya ni Liza ay mananatiling nakalugmok sa putikan. Nang lulubog na ang araw, ang mga anino sa tambakan ay humaba. Tila mga maitim na kamay na yumayakap sa dampang tinitirhan ni Liza. Sa loob ng madilim na barong-barong, ang yak ni Esmeralda ay hindi na dahil sa asar ng mga bata, kundi dahil sa matinding pag-aalboroto ng kanyang sikmura. 2 araw na silang walang matinong kinakain dahil pinutol ni Bianca ang rasyon ng bigas para kay Liza bilang parusa
di umano sa pagnanakaw. Upang patahanin ang kapatid, inilabas ni Santiago ang panganay, ang isang nakabalot na piraso ng tinapay na kanyang itinago. Nakita niya itong itinapon ng mga katulong sa itim na plastic bag kaninang tanghali. Medyo matigas na ang tinapay at may bahagyang kakaibang amoy. Ngunit sa paningin ng mga batang namamatay sa gutom, isa itong biyaya mula sa langit. Kainin mo na ito, Esme, para hindi na sumakit ang tiyan mo. Malambing na alok ni Santiago habang pinipilit na huwag lulunin ang sariling laway sa gutom. Inabot ito ni Esmeralda at kinain ng buong gana. Nakangiti pa si Santiago habang pinagmamasdan ng kapatid na unti-unting napapanatag. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Ilang sandali lamang matapos maubos ang tinapay, biglang napakapit si Esmeralda sa kanyang tiyan. Ang kanyang maliit na mukha ay mabilis na namutla. Nagsimulang mamuo. Ang malalamig na pawis sa kanyang noo at leeg. Dali-daling lumapit si Liza nang makita ang kakaibang pag-ikot ng katawan ng bata. Bago pa man siya makapagtanong, sunod-sunod na iniluwan ni Esmeralda ang kanyang kinain, kasama ang mapait na likido mula sa kanyang sikmura. Ang bata ay nangisay sa matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumirik at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kapos. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong pagkatao ni Liza. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Niyakap niya ang nanginginig at nag-aapoy na katawan ng kanyang anak habang ang matinding takot at desperasyon ay tuluyan ng bumalot sa kanilang maliit na dampa. Ang buhay ng kanyang bunso ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga palad. Ang bawat paghugot ng hininga ni Esmeralda ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Liza. Sa loob ng madilim at masikip na dampa, ang tanging nagbibigay liwanag ay isang aandap-andap na kandila na sumasabay sa panginginig ng maliit na katawan ng bata. Ang noo ni Esmeralda ay nag-aapoy sa lagnat, habang ang kanyang mga labi ay nanunuyo at namumutla dahil sa walang patid na pagtatae at pagsusuka. Ma, baka mamatay si Esme. Puno ng luha at takot ang mga mata ni Santiago habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang kapatid. Wala nang ibang pagpipilian si Liza. Kung ang kapalit ng buhay ng kanyang anak ay ang tuluyang pagdurog sa natitira niyang dangal, buong puso niya itong isusuko. Habang ang kalangitan ay nagsisimulang umiyak at magbuhos ng malakas na ulan, tumakbo si Liza palabas ng dampa. Binabagtas ang putikan patungo sa naglalakihang gate ng mansyon ng mga Paredes. Ang kanyang mga kamao ay paulit-ulit na bumayo sa makapal na pintuang kahoy ng pangunahing bahay. Wala siyang pakialam kung magising man ang buong kabahayan. Ang tanging sigaw ng kanyang puso ay ang pangangailangan ng isang ina na iligtas ang kanyang sariling laman. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad si Bianca, nakasuot ng makapal na roba at may hawak na kupita ng pulang alak. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa matinding pagkakadismaya, tila na abala sa isang napakaliit na bagay. Ano ba ang problema mong babae ka? Hating gabi na, nambubulabog ka pa. Timataray na bungad ang senyora, tinitignan si Liza mula ulo hanggang paa habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa giniginaw na katawan ng katulong. Walang pag-aalinlangang bumagsak ang mga tuhod ni Liza sa malamig na semento ng beranda. Ang kanyang mga kamay ay nagkasalikop, nakatingala sa asawa ng kanyang amo na parang isang makasalanang nagmamakaawa sa Diyos na walang awa. Senyora, parang awa niyo na po. Nag-aagaw buhay po si Esmeralda. Nakakain po yata siya ng panis na pagkain. Kailangan ko po ng pera pambili ng gamot o pampunta man lang sa ospital. Kahit ibawas niyo na po sa buong taon kong sahod o kahit habang buhay po akong magpaalipin sa inyo. Tulungan niyo lang po ang anak ko. Ang boses ni Liza ay basag na basag, humahalo sa ingay ng hanging humahampas sa mga puno. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Humigop siya ng kaunting alak bago sumagot.
So, you are finally admitting na kinakain ninyo ang mga basurang itinatapon ko? My God, Liza. Kasalanan ko ba kung pinapakain mo ng lason ang sarili mong mga anak? Baka nga mas mabuti pang mamatay na ang batang iyon para mabawasan ang mga palamunin sa mundo. Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa bukas na sugat ni Liza. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isigaw na ang mga itinapong pagkain na yon ay sadyang nilagyan ng sabon ng mismong babaeng nasa harap niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng lumaban. Hindi ngayon na nasa kamay ni Bianca ang buhay ni Esmeralda. Parang awa niyo na po, senyora. 500 lang po. Pagmamakaawa pa rin ni Liza, isinusubsob ang mukha sa paanan ni Bianca. Oh, I can give you more than that. Nakangising tugon ni Bianca. Bibigyan kita ng 1,000. Pero bago yan, gusto kong patunayan mo kung gaano mo talaga kailangan ng pera ko. Nakikita mo ang malaking swimming pool natin sa likod? Maraming lumot ang mga tile doon. Gusto kong kuskusin mo isa-isa gamit ang maliit na sipilyo. Ngayon din, sa ilalim ng bagyong ito. Alam ni Liza na isa itong pagpapahirap na walang katuturan. Isang imposibleng gawain para lamang paglaruan ang kanyang kahinaan. Ngunit tumango siya. Walang atubiling tumayo si Liza. Kinuha ang mga panlinis sa gilid ng bahay at naglakad patungo sa gilid ng pool kung saan walang awa siyang hinagupit ng malakas na ulan at malamig na hangin. Lumipas ang ilang oras. Ang mga daliri ni Liza ay namamanhid na sa lamig. Ang kanyang balat ay kulay ube na. At ang bawat pagkuskus niya sa sahig ay may kasamang panalangin para sa kanyang anak. Sa loob ng kanyang isipan, tila naririnig niya ang mahinang iyak ni Esmeralda. Iyon ang tanging nagbibigay lakas sa kanyang paubos na hininga. Nang matapos niya ang halos kalahati ng malawak na pool area, ang kanyang katawan ay tuluyan nang bumigay sa matinding pagod at lamig. Gumapang siya pabalik sa beranda upang kunin ang ipinangakong pera. Ngunit pagdating niya roon, madilim na ang buong bahay. Ang pinto ay mahigpit ng nakasara at nakaakandado. Mula sa salamin ng malaking bintana, nakita niya si Bianca na nakatayo, nakatingin sa kanya nang may ngiting tagumpay, bago nito dahan-dahang isinara ang makapal na kurtina. Walang pera, walang tulong, isa lamang itong malupit na laro para sa senyora. Napakapit si Liza sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa paubos na lakas ng kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit kinukuha ang init na hindi kailanman ibibigay ng mundong ito. Hanggang sa unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Bumagsak ang kanyang walang malay na katawan sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Habang sa kabilang panig ng gabi, isang ama ang nagmamadaling nagmamaneho pauwi. Walang kamalay-malay sa trahedyang naghihintay sa kanya. Ang malalakas na hampas ng ulan sa salamin ng sasakyan ni Rogelio ay tila sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib. Pilit niyang binilisan ang pagmamaneho pauwi. Inuunahan ng isang kakaibang kaba na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan mula pa sa opisina. Nang bumukas ang malaking gate ng kanilang mansyon, ang matatalim na liwanag mula sa kanyang mga headlight ay humawi sa makapal na kurtina ng bagyo. Sa halip na ang tahimik at payapang bakuran ang bumungad sa kanya, isang nakapanlulumong tagpo ang nahagip ng liwanag. Sa gilid ng malawak na swimming pool, isang figura ang nakadapa sa malamig na semento. Walang laban sa hagupit ng bagyo. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Rogelio ang pinto ng kanyang sasakyan at tumakbo sa gitna ng ulan. Hindi na alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Nang mabaliktad niya ang nakalugmok na katawan, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Liza! Diyos ko, Liza! Gumising ka! Ang sigaw ni Rogelio, ang kanyang boses ay nanginginig at pilit na lumalaban sa ingay ng hangin. Ang balat ng katulong ay kasing lamig ng yelo at nagkukulay ube na. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Rogelio ay ang nakita niya sa kanang kamay ni Liza.
Mahigpit nitong nakakuyom ang isang maliit na sipilyong panlinis ng tile. Ang mga kuko ay dumudugo at nababakbak sa sobrang pagkuskos. Tiningala ni Rogelio ang madilim na bintana ng kanilang master bedroom. Nakapatay ang mga ilaw, ngunit alam niyang sa likod ng salaming iyon ay isang halimaw na natutulog nang mahimbing matapos maglaro ng buhay ng iba. Bago pa man niya mabuhat si Liza isang maliit na anino, ang humahangos mula sa direksyon ng tambakan, si Santiago. Ang panganay ni Liza ay basang-basa, umiiyak ng walang patid, at nadadapa sa putikan sa pagmamadali. Sir Rogelio, tulungan niyo po kami. Si Esme po, hindi na humihinga. Sir, parang awa niyo na. Ang pagmamakaawa ng bata, lumuluhod sa harap ng amo at humahawak sa mga binti nito. Hindi na nag-isip pa si Rogelio. Binuhat niya si Liza at maingat na inihiga sa likod ng kanyang sasakyan. Sa kanya sinundan si Santiago patungo sa dampa. Pagpasok niya sa maliit na barong-barong, sinalubong siya ng amoy ng kahirapan, sakit at sukdulang desperasyon. Sa isang lumang banig na basa ng tulo mula sa bubong, nakahiga si Esmeralda. Maputla ang maliit na bata, tuyong-tuyo ang mga labi, at napakahina ng kanyang paghinga. Lumuhod si Rogelio, isang milyonaryo, sa basang sahig. Maingat niyang inalalaya ng bata. Marahan itong binuhat at niyakap ng mahigpit sa kanyang malinis na damit. Walang anumang pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang negosyante. Isa lamang siyang amang nasasaktan habang nakikita ang kanyang anak sa gitna ng isang mabigat na pagsubok. Isang mabilis at tensyonadong biyahe patungo sa ospital ang sumunod. Nang mailapag nila si Esmeralda sa emergency room at maasikaso ng mga doktor, saka lamang nakahinga ng maluwag si Rogelio. Si Liza ay binigyan din ng paunang lunas at pinahiga sa kabilang kama. Dahan-dahang nagkakamalay, ngunit tulala at patuloy na lumuluha. Ilang oras ang lumipas, bago pa man sumikat ang araw, ang pinto ng emergency room ay bumukas. Ang matutulis at mabilis na hakbang ng mga takong ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Suot ang isang makapal na coat at isang mukhang nagpupuyo sa galit. Lumapit siya kay Rogelio na nakaupo sa labas ng kwarto ni Liza. My God, Rogelio, nawala ka sa tabi ko sa gitna ng gabi para lang dito? Ginamit mo pa ang sasakyan natin para isakay ang mga patay gutom na, yan, look at your clothes. Puro putik at suka. Nakakadiri. Ang bungad ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri at kawalang pakialam sa mga taong nag-aagaw buhay sa kabilang kwarto. Dahan-dahang tumayo si Rogelio. Ang dati niyang malalambot na tingin para sa asawa ay napalitan ng isang malamig at nanlilisik na titig. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang magandang mukha nito, ang makinis nitong balat, ang mamahaling alahas na nakasabit sa leeg nito, lahat ay tila naging isang malaking panlilinlang. Buhay ang pinag-uusapan natin dito, Bianca. Mariing sagot ni Rogelio. Bawat salita ay may dalang mabigat na bato ng pait. Muntik nang mamatay ang anak ni Liza sa lason. At si Liza, nakita ko siya sa ulan. Muntik nang mamatay sa lamig habang naglilinis ng pool natin sa gitna ng bagyo. Sino ang nag-utos sa kanya niyon, Bianca? Sino ang nagkandado ng pinto? Umirap si Bianca at humalukip-kip. Oh, please, gumagawa lang ng drama ang babaeng yan para makahingi ng pera. At yung bata? Kasalanan ba nating kumakain sila ng basura? I was just teaching her a lesson about hard work. Kung mamatay man sila, that's natural selection, Rogelio. Wala tayong obligasyon sa mga linta. Ang mga salitang iyon ang huling patak na nag-apaw sa baso ng pagtitimpi ni Rogelio. Ang asawa niya ay hindi lamang masama ang ugali. Isa itong halimaw na walang kakayahang makaramdam ng awa. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para rito ay tuluyan ng naging abo. Tinangay ng hanging malamig sa ospital na yon. Habang nakatingin ang doktor, nakakalabas lamang ng kwarto upang ibalita
ang isang kakaibang kemikal na nakita sa dugo ni Esmeralda. Humakbang palapit si Rogelio kay Bianca. Ang distansya nila ay malapit, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo ng kanilang mga kaluluwa. Sa loob ng 10 taon na nagsama tayo, inakala kong kilala ko ang babaeng pinakasalan ko. Bulong ni Rogelio. Ang tinig ay mababa, ngunit sapat upang magpatayo ng balahibo ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagmamahal, tanging matinding pagkabigo at galit. Pero ngayon, habang tinitignan kita, hindi na kita kilala at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat luhang tumulo sa mga taong tinapakan mo. Ang malamig na tinig ng doktor sa loob ng ospital ay tila isang hatol na tuluyang bumasag sa huling piraso ng paggalang ni Rogelio para sa kanyang asawa. Hindi panis na pagkain ang muntik ng kumitil sa buhay ng maliit na si Esmeralda. Ayon sa mga pagsusuri, ang sikmura ng bata ay nalason ng mataas na antas ng kemikal, partikular na ang likidong sabon na ginagamit panlinis ng pinggan. Ang bawat salitang binitawan ng manggagamot ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rogelio habang binabagtas niya ang daan pabalik sa kanilang mansyon. Ang bagyo sa labas ay humupa na at iniwan ang kalangitang nagluluksa sa kulay ng abong ulap. Ngunit ang tunay na unos ay nag-uumpisa pa lamang sa dibdib ng haligi ng tahanan. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa kusina kung saan naabutan niya ang 2 pang kasambahay na tahimik na naglilinis. Namumugto ang mga mata ni Rosa, ang pinakamata ng katulong na kasabay ni Liza sa paglilingkod. Nang makita nito ang madilim at seryosong mukha ng kanilang amo, mabilis na napayuko ang matanda. Tila may malaking kasalanang itinatago. Rosa, gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ang barito ng boses ni Rogelio ay mababa, ngunit may dalang bigat na hindi maaaring takasan. Ano ang nangyari kagabi? At bakit may sabon ang mga pagkaing nasa basurahan? Nagsimulang manginig ang mga balikat ni Rosa. Ang takot na itanim ni Bianca sa kanilang mga isipan ay naglalaban sa konsensyang matagal na nilang pilit binabaon. Ngunit nang maisip niya ang kaawa-awang kalagayan ni Liza sa gitna ng ulan, tuluyan nang bumigay ang katulong. Lumuhod ito sa harap ni Rogelio, lumuluha at nagmamakaawa. Patawarin po ninyo kami, senyor. Wala po kaming magawa. Humihikbing panimula ni Rosa. Si Senyora Bianca po mismo ang nagbuhos ng lason sa mga tirang lechon kahapon para hindi raw po mapakinabangan ng mga anak ni Liza. At kagabi, narinig po namin ang pagmamakaawa ni Liza para sa buhay ng kanyang anak. Nakita po namin kung paano siya inutusang maglinis ng pool sa gitna ng bagyo at kung paano po siya ikinandado ni Senyora sa labas hanggang sa mawalan ng malay. Napapikit si Rogelio, mariing kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang asawang akala niya ay mapagmahal at inosente ay isang demonyong nagbabalat kayo. Ang bawat luhang katumulo mula kay Liza, ang bawat gabing nagugutom ang mga bata, ay isang sinadyang pagpapahirap na nangyayari sa mismong ilalim ng kanyang bubong. Hindi pa doon natapos ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Dumiretso si Rogelio sa home office nilang mag-asawa. Naalala niya ang mga pinaratang ni Bianca na ninanakawan di umano sila ni Liza na ito ang dahilan kung bakit mahigpit ang senyora. Nais niyang makita ang mga pruweba. Binuksan niya ang vault at ang mga nakakandadong drawer ng kanyang asawa. Isa-isa niyang hinalungkat ang mga papeles, mga resibo at mga ledger ng gastusin sa bahay. Sa pinakasulok ng isang lihim na kahon, sa ilalim ng mga mamahaling alahas ni Bianca, natagpuan ni Rogelio ang isang lumang passbook na nakapangalan sa kanyang asawa at isang kupas na kwaderno. Nang buklatin niya ang libreta ng bangko, napakunot ang kanyang noo. Buwan-buwan, sa loob ng nakalipas na 5 taon, may pumapasok na malaking halaga rito. Mga halagang eksaktong katumbas ng sweldo ni Liza
at ng karagdagang allowance na palaging ibinibigay ni Rogelio kay Bianca para sana sa pag-aaral ng mga anak ng katulong. Ni isang kusing ay walang nakarating sa pamilya sa tambakan. Ninakaw ni Bianca ang pawis at dugo ni Liza upang ipambili ng mga luho nito at ipunin sa isang lihim na account. Ngunit ang mas nagpadilim sa paningin ni Rogelio ay ang nakita niya sa loob ng kupas na kwaderno. Naroon ang mga orihinal na resibo mula sa ospital nung nagkasakit ang ina ni Liza 10 taon na ang nakalilipas. Nakasulat sa mismong sulat kamay ng yumaong ina ni Rogelio na si Doña Remedios na ang utang ni Liza ay matagal ng bayad mula pa sa unang 3 taon nitong paninilbihan. Ang utang na loob na paulit-ulit na ipinapamukha ni Bianca para alipinin si Liza ay isang malaking kasinungalingan. Wala nang utang si Liza. Malaya na sana siya noon pa man kung hindi lamang itinago ni Bianca ang katotohanan upang magkaroon ng isang aliping sunod-sunuran. Dahan-dahang napaupo si Rogelio sa kanyang silya, hawak ng mahigpit ang libreta hanggang sa maglukot ang mga pahina nito. Ang puot na sumabog sa kanyang dibdib ay mas mainit pa sa anumang apoy. Hindi lang pinagkaitan ni Bianca ng pagkain ng pamilya ni Liza, ninakaw nito ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kalayaan, at ang kanilang dignidad. Habang tahimik na tumutulo ang mga luha ng matinding pagsisisi at galit mula sa mga mata ng haligi ng tahanan, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang maskara ni Bianca ay tuluyan ng gumuho at ngayon, oras na upang harapin nito ang apoy ng impyernong siya mismo ang gumawa. Isang linggo matapos ang hagupit ng bagyo, tila walang anumang bakas ng trahedya sa loob ng mansyon ng mga Paredes. Ang mahabang hapagkainan ay pinalamutian ng mga mamahaling porselana, sariwang bulaklak, at nagkikislapang mga baso ng mamahaling alak. Nakaupo si Bianca sa gitna ng kanyang mga piling bisita, mga senyorang balot sa diamante at mapagmataas na kwentuhan. Sa kabisera ay nakaupo si Rogelio. Tahimik siya. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na nakamasid lamang sa bawat galaw at halakhak ng kanyang asawa. Pinili niyang huwag munang magsalita sa mga nakalipas na araw upang mabigyan ng oras si Liza na makabawi ng lakas at mailabas ng ospital ang batang si Esmeralda. Ngunit ngayong gabi, ang oras ng pagtutuos ay dumating na. That is exactly why you have to be strict with your maids, Amalia. Natatawang kwento ni Bianca habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang matinis na boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tignan ninyo itong si Liza. I provide for her family, pati ang mga tira-tira nating pagkain ay ipinapamigay ko sa mga anak niyang patay gutom sa tambakan. And yet, she still has the audacity to steal from my pantry. Mga walang utang na loob. Kasabay ng mga mapanlait na salitang yon ay ang pagpasok ni Liza mula sa kusina. May bitbit na mabigat na bandehado ng prutas. Namamayat pa rin siya, namumutla, at nakabenda pa ang mga daliring nasugatan sa walang awang pagkuskos ng tiles sa swimming pool. Nang marinig niya ang kasinungalingan ng kanyang senyora, napayuko na lamang siya, nakagat ang nanginginig na labi upang pigilan ang mga luhang gusto na namang kumawala. Liza, come here! Utos ni Bianca iwinawasiwas ang kanyang tinidor na tila tumatawag ng aso. Tignan niyo siya. Look at how pathetic she acts. Palaging pa-victim. Bilisan mo nga ang paglalapag niyan. You are ruining my guest's appetite. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Rogelio. Ang paglapat ng kanyang kamao sa ibabaw ng makapal na lamesang kahoy ay nagdala ng isang nakapangingilabot na katahimikan sa buong silid. Tumigil ang musika, naputol ang mga halakhak, at lahat ng mata ay napadako sa haligi ng tahanan. Tama na, Bianca. Ang malamig ngunit madiing tinig ni Rogelio ay tila kulog na yumanig sa marangyang silid. Napakurap si Bianca, pilit na ibinabalik ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Love, what's wrong?
You're startling our guests. Umupo ka na. Sinabi kong tama na ang mga kasinungalingan mo. Tumawid ang boses ni Rogelio sa silid, puno ng puot, na matagal niyang kinimkim. Dumukot siya sa loob ng kanyang coat at walang pag-aalinlangang inihagis sa gitna ng lamesa ang isang asul na libreta ng bangko at isang kupas na kwaderno. Ang mga bagay na ito ay dumausdos at tumigil sa mismong tapat ng pinggan ni Bianca. Nangunot ang noo ng senyora. Nang makita niya kung ano ang mga yon, tila hinigop ang lahat ng kulay at dugo sa kanyang magandang mukha. Ipaliwanag mo sa mga kaibigan mo kung ano ang mga yan, Bianca. Hamon ni Rogelio, unti-unting lumalapit sa pwesto ng asawa habang ang mga bisita ay nag-uumpisang magbulungan sa gulat. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ninanakaw ang buwanang sweldo ni Liza sa loob ng 5 taon at idinideposito sa lihim na account mo. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ibinulsa ang allowance na ibinibigay ko para sa mga anak niya habang pinipilit mo silang kumain ng basura. Rogelio, you are embarrassing me. Nanginginig na sigaw ni Bianca. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng pagtataas ng boses. Baliw na ba siya? Pinaniwala ka ng basurerang yan para sirain ang pamilya natin? Hindi pinansin ni Rogelio ang pag-iinarte ng asawa. Humarap siya kina Amalia at sa iba pang mga bisitang nakanganga sa pagkabigla. At alam ba ninyo kung ano pa ang kaya niyang gawin? Ibinuhos niya ang sabon sa mga tira-tirang pagkain bago ipatapon sa labas. Nilason niya ang sariling pagkain para mamatay ang mga batang nagugutom. Muntik nang malagutan ng hininga ang maliit na anak ni Liza dahil sa kalupitan ng babaeng kaharap ninyo. Gumuho ang mundo ni Liza sa kinatatayuan niya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Kaya pala sumakit ang tiyan ni Esmeralda. Kaya pala muntik na itong mawala sa kanya. Hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang pagpatay. It was an accident. Hindi ko alam. Nakakainin nila iyon. Palusot ni Bianca, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Bakit ba mas kinakampihan mo ang katulong na yan kaysa sa sarili mong asawa? May utang na loob siya sa atin. Utang niya ang buhay niya sa pamilya mo. Dinampot ni Rogelio ang kupas na kwaderno at idinikit ito halos sa mukha ni Bianca. Basahin mo ang sulat ng nanay ko. 10 taon na ang nakalipas. Bayad na si Liza sa utang na loob niya. Ikaw ang nagtago nito. Ikaw ang gumawa ng ilusyon ng utang na loob para magkaroon ka ng aliping masisipa mo. Kailanman mo gusto. Ikaw ang magnanakaw sa pamamahay na ito, Bianca. Ninakaw mo ang pera nila, ang dangal nila, at muntik mo nang nakawin ang buhay ng isang inosenteng bata. Lahat ng bisita ay unti-unting nagsitayuan. Diring-diri sa natuklasang katotohanan. Umalis sila nang walang paalam. Iniiwan si Bianca sa gitna ng pagguho ng kanyang perpektong kaharian. Nang sila na lamang 3 ang natira sa silid, binalingan ni Rogelio ang kanyang asawa. Ang mga mata ng lalaki ay nag-aapoy sa matinding pandidiri. Rogelio, love, please, pag-usapan natin ito ng tayong dalawa lang. Pagmamakaawa ni Bianca, sinusubukang hawakan ng braso ng asawa, ngunit mabilis itong iniwas ni Rogelio na tila nakahawak siya ng isang nakaririmarim na sakit. Tapos na tayong mag-usap. Malamig na hatol ni Rogelio. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tumingin siya kay Liza, na patuloy na humihikbi habang nakayakap sa sarili, bago ibinalik ang matalim na paningin sa asawa. Gusto kong lumuhod ka, Bianca. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, hindi makapaniwala sa narinig. What? Ako? Luluhod sa isang katulong? In your dreams! Humihip ang isang malamig na hangin mula sa bukas na bintana, tila sumasabay sa puot ng tadhana. Lumuhod ka, Bianca. Inulit ni Rogelio. Ang bawat pantig ay may diin na hindi maaaring suwayin. Lumuhod ka sa harap ni Liza at humingi ka ng tawad para sa bawat luhang pinatak mo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa malamig at maruming selda ka matutulog ngayong gabi.
Ang isang pilit na luhod ay hindi kailanman sapat upang burahin ang hapdi ng 10 taong pang-aalipin at pagkauhaw sa katarungan. Sa gitna ng marangyang silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa 3 taong pinag-uugnay ng pait at pagsisisi. Nakatayo si Bianca, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit, habang ang kanyang mga mata ay nanunulis sa bawat hibla ng pagkatao ni Liza. Sa kanyang harapan, ang babaeng itinuring niyang basahan sa loob ng 1 dekada ay nakatayo lamang, tahimik na lumuluha, ngunit may bagong lakas na mababakas sa kanyang mga balikat. "Hindi ako luluhod!" Ang matinis na sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay basag dahil sa desperasyon. "Rogelio, nababaliw ka na ba? I am your wife. I am the mother of your children. Hahayaan mo ba na hiyain ako sa harap ng basurerang ito? Wala kang hiyang itinira para sa sarili mo noong ninakawan mo ang pamilyang ito at nilason ang isang inosenteng bata." "Bianca," malamig na tugon ni Rogelio. Lumapit siya kay Liza at inabot ang asul na passbook na naglalaman ng lahat ng perang kinaltas ni Bianca sa sahod ng katulong. "Liza, sa'yo ito. Lahat ng pawis at dugo mo na inipon ni Bianca para sa sarili niya. Ibinabalik ko sa'yo. At higit pa riyan, mula sa gabing ito, hindi ka nakatulong sa pamamahay na ito." Nanginginig ang mga kamay ni Liza nang tanggapin ang maliit na libro. Hindi niya makita ang mga numero dahil sa labo ng kanyang paningin, ngunit nararamdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng mga taong hindi niya kapiling ang kanyang mga anak tuwing gabi, ang mga taong tinitiis niya ang gutom para lamang may maipadala sa dampa. "Sir Rogelio, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat," bulong ni Liza. Ang boses ay puno ng emosyon. "Pero hindi ko po kailangan ang luhod ni Senyora. Ang kailangan ko po ay ang katahimikan ng aking kalooban. Ang kailangan ko po ay ang malaman na hindi na muling magugutom ang aking mga anak." Humarap si Liza kay Bianca. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng babaeng nagpahirap sa kanya. "Senyora, patawad po kung ang tingin niyo sa akin ay basura, pero ang basurang tinatapakan niyo. Siya palang may hawak ng susi sa inyong kapayapaan. Pinatatawad ko na po kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko habang kayakap ko ang aking mga anak." Imbes na mahiya, ang mukha ni Bianca ay lalong nag-apoy sa puot. Ang pagpatawad ni Liza ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Para sa kanya, ang patawarin ng isang taong mas mababa sa kanya ay ang pinakamalaking insulto. "How dare you? Don't you dare act like a saint!" Pagatungal ni Bianca. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan, tila isang sugatang hayop na naghahanap ng paraan upang makapanakit bago tuluyang mamatay. "Akala niyo ba ay tapos na ito? Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong maging masaya habang ako ay nawawalan ng lahat?" "Saan ka pupunta, Bianca?" sigaw ni Rogelio, ngunit hindi na lumingon ang kanyang asawa. Ang tunog ng mabilis at marahas na pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Liza. Alam niya ang takbo ng utak ni Bianca, isang babaeng kapag nawalan ng kontrol ay handang sunugin ang buong mundo. "Sir Rogelio, ang mga anak ko, naroon pa po sila sa dampa." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rogelio. Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan at kasama si Liza ay mabilis silang lumabas. Habang binabagtas nila ang madilim na daan patungo sa tambakan, nakita nila ang isang liwanag mula sa malayo. Isang liwanag na hindi galing sa buwan o sa mga poste ng kuryente. Isang kulay orange na liwanag na unti-unting lumalaki at lumalamon sa kadiliman. Ang dampa. Ang maliit na barong-barong na itinayo ni Liza mula sa mga pinagtagpi-tagping kahoy at plastik ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. At sa tapat nito, nakatayo ang isang sasakyan,
ang sasakyan ni Bianca. Esmeralda! Santiago! Alejandro! Ang naghihikahos na sigaw ni Liza habang tumatakbo siya patungo sa nag-aapoy na tahanan, hindi alintana ang init at usok na nagsisimulang bumalot sa kanyang paligid. Sa gilid ng apoy nakita nila si Bianca. Hawak nito ang isang lalagyan ng gas. Ang muka ay nababaluktot sa isang nakapangingilabot na tawa habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa kaisa-isang ari-arian ni Liza. Ngunit ang tawa ni Bianca ay biglang naputol nang makita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang sariling mga anak, inaakala niyang nasa loob ng mansyon, ay naroon din sa tapat ng dampa. Kasama nila ang mga anak ni Liza. Naglalaro sana sila ng tago-taguan bago sumiklab ang apoy. Ngayon, ang lahat ng mga bata ay nakulong sa pagitan ng naglalakihang dingding ng apoy at ng makapal na usok. "Mami! Tulong!" Ang sigaw ng anak ni Bianca na si Chloe mula sa loob ng usukan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihirap. Ang pagpili sa liwanag ni Liza ay nahaharap ngayon sa pinakamabigat na pagsubok. Maililigtas ba ang lahat bago tuluyang maging abo ang bawat pangarap? Ang apoy ay walang pinipiling biktima. Gaya ng puot na kapag pinakawalan ay walang ititira kundi abo at pagsisisi. Ang naglalakihang dila ng apoy ay tila mga gutom na halimaw na sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy at ang makapal na itim na usok ay bumabalot sa dampa na kaisa-isang santuwaryo ni Liza. Sa harap ng nagbabagang tahanan, si Bianca ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kilabot. "Ang mga anak ko, Rogelio, ang mga anak ko ay nasa loob." Ang histerikong sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na ngayon lamang niya naramdaman. Ang gasolinang ginamit upang wasakin ang dangal ni Liza ay siya ring naging dahilan ng malupit na kalagayan ng kanyang sarili. Hindi nag-atubili si Liza. Kahit na ang babaeng nasa harap niya ang nagdala ng lahat ng paghihirap, hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang isang basang kumot mula sa likod ng sasakyan ni Rogelio, ibinalot ito sa katawan, at matapang na sumugod sa gitna ng naglalagablab na apoy. "Liza, huwag! Mapanganib!" Ang sigaw ni Rogelio habang pilit na pinipigilan ang pagguho ng bahagi ng bubong, ngunit huli na. Ang anino ni Liza ay tuluyan ng nilamon ng makapal na usok. Sa loob ng nag-aapoy na barong-barong, ang init ay tila impyernong gumuguhit sa balat. Narinig ni Liza ang mahihinang ubo at iyak ng mga bata sa sulok. Nakita niya sina Santiago at Alejandro na pilit na niyayakap ang maliit na si Esmeralda. Habang sa tabi nila ay nakalubog sa takot sina Troy at Chloe, ang mga anak ni Bianca na kanina lang ay tinuturuan siyang hamakin. "Dito! Sumunod kayo sa akin!" Ang paos na sigaw ni Liza. Kinuha niya si Esmeralda at Chloe sa kanyang magkabilang braso. Inutusan niya sina Santiago na alalayan si Troy. Sa bawat hakbang, ang mga nagbabagang uling ay tumatama sa kanyang balat. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng mga inosenteng buhay na ito. Nang muling lumitaw si Liza mula sa makapal na usok, bit-bit ang mga bata. Ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Paglabas nila sa ligtas na bahagi, mabilis na binuhat ni Rogelio ang mga bata patungo sa sasakyan. Sinubukan ni Bianca na lapitan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kagustuhang yakapin si Troy. "Troy, Chloe, salamat sa Diyos, buhay kayo." Ngunit sa halip na yakap, isang malamig na pag-iwas ang isinalubong ni Troy. Ang bata na nakita ang sariling ina na may hawak na lalagyan ng gas bago sumiklab ang apoy, ay tumingin kay Bianca nang may halong takot at pandidiri. "Huwag kang lumapit sa amin, Mami. Masama ka. Sinunog mo kami." Ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak
ay mas masakit pa kaysa sa anumang apoy na gawa ni Bianca. Ito ang sukdulang karma, ang mawalan ng pagmamahal mula sa mga taong pinakaimportante sa kanya dahil sa sarili niyang kasamaan. Ilang sandali pa, dumating ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw sa paligid, kasabay ng pagdating ng mga bumbero dahil sa dami ng saksi at sa mismong lalagyan ng gas na may bakas ng kanyang mga daliri. Walang nagawa si Bianca, kundi ang mapaluhod, habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalapat sa kanyang mga kamay. "Rogelio, please! Tulungan mo ako. Hindi ko sinasadya." Ang pagsusumamo ni Bianca habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit tinalikuran siya ni Rogelio. Ang tanging tingin na ibinigay nito ay punong-puno ng pagpapasya na tapusin na ang lahat ng ugnayan nila. Naiwan si Liza na nakaupo sa damuhan, pinagmamasdan ang kanyang tahanan na naging abo na. Wala na ang kanyang dampa, wala na ang kanyang mga kagamitan. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Esmeralda na yumayakap sa kanyang leeg at ang mainit na kamay ni Rogelio na nakapatong sa kanyang balikat, alam niyang may bago ng pag-asa na sisibol mula sa mga abong ito. Mula ngayon, Liza, ang mansyon ay magiging isang tunay na tahanan. Bulong ni Rogelio habang nakatingin sa malayo kung saan ang unang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa abot tanaw. Isang tahanang walang pader ng diskriminasyon at tanging pagmamahal lamang ang naghahari. Ang unang gabi ng kanilang bagong buhay ay nagsimula sa loob ng malinis at ligtas na silid ng mansyon. Sa unang pagkakataon, ang mga anak ni Liza ay natulog sa malambot na kama na may malinis na kumot at busog na sikmura. Ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang hinuhugasan ng luha ng kagalakan, habang ang bawat sugat sa kanilang mga puso ay nagsisimula na ring maghilom. Ang tunay na kislap ng isang diamante ay hindi nakikita sa ilalim ng mga luntiang ilaw ng mansyon, kundi sa ningning ng mga matang muling natutong mangarap matapos ang mahabang gabi ng pighati. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang apoy ng puot ay tumupok sa dampa sa tabi ng tambakan. Ngayong araw, ang buong lungsod ng Cebu ay tila nakikigalak sa pagdiriwang ng Fiesta de Santo Niño. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Paredes, may isang mas malalim at mas payapang selebrasyon na nagaganap. Ang pagdiriwang ng muling pagkakaunawaan at pagbabalik ng dangal. Ang malawak na hardin na dati ay saksi sa mga pang-aapi ni Bianca ay napupuno na ngayon ng tawanan ng mga bata. Makikita sina Santiago, Alejandro at Esmeralda na suot ang kanilang malilinis at magagarang damit. Masayang nakikipaglaro kina Troy at Chloe. Wala na ang mga pader na naghihiwalay sa anak ng katulong at anak ng mayaman. Ang lason na itinanim ni Bianca sa isipan ng kanyang mga anak ay tuluyan ng nahugasan ng tunay na pagmamahal at pagkalinga na ipinadama ni Liza sa kanila noong gabi ng sunog. Nakatayo si Liza sa beranda, suot ang isang simpleng asul na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang likas na ganda at kalinisan ng kalooban. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso, wala na ang uling sa kanyang mga kuko. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong katayuan, bilang tagapamahala ng mga restaurant ni Rogelio at bilang katuwang nito sa buhay, nananatili ang kanyang mapagpakumbabang puso. Dahan-dahang lumapit si Rogelio sa kanya, may dalang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig na hindi na kailangang itago pa. "Liza, tignan mo sila. Parang hindi mo iisipin na galing sila sa hirap at takot. Salamat sa'yo. Naging isang tunay na tahanan ang lugar na ito." Huminga ng malalim si Liza, ninanamnam ang sariwang hangin na amoy bulaklak. "Sir Rogelio, ang pasasalamat ay sa inyo dapat nagmumula. Kung hindi niyo binuksan ang inyong puso, baka hanggang ngayon ay naghahalongkat pa rin kami ng basura para mabuhay.
Pero masaya ako dahil ang mga anak ko ay hindi na kailangang tumingin sa basura para lamang makakita ng pag-asa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda ng munisipyo, nakaupo si Bianca. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang sutlang pantulog. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa paggawa ng mga gawaing bahay sa loob ng bilangguan. Sa bawat subo niya ng simpleng rasyon ng pagkain, naaalala niya ang bawat butil ng kanin na itinapon niya noon. Ang bawat patak ng luha ni Liza ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang mabigat na parusa ng tadhana. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi sa loob ng kanyang sariling pagsisisi na huli na para maitama. Bumalik ang eksena sa mansyon, isang malaking hapagkainan ang nakahanda para sa lahat. Maging ang mga katulong, mga driver, at mga kapitbahay ay imbitado. Sa gitna ng mesa ay ang isang malaking lechon, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sabon na nakahalo. Ang bawat isa ay malayang kumakain, nagtatawanan, at nagbabahagi ng biyaya. Tumayo si Rogelio at itinaas ang kanyang baso. Para sa bagong simula, para sa katarungang hindi nakukuha sa ginto, kundi sa pagkilala sa halaga ng bawat tao, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Nakangiting tumingin si Liza sa kanyang mga anak. Nakita niya si Esmeralda na masayang kumakain ng kanyang paboritong tapa, hindi na mula sa plastic bag, kundi sa isang malinis na porselanang plato. Ang bawat ngiti ng bata ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kahirapan. Ang kwento ng pamilya Paredes ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng diskriminasyon at puot. Ang pira-pirasong pangako ay nabuo na. At ang bawat piraso ay naging bahagi ng isang mas matibay at mas magandang larawan ng bukas. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng Cebu, iniwan nito ang isang mensaheng hinding-hindi malilimutan ng mga tagapakinig. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lawak ng puso na handang magpatawad at tumulong sa kapwa. Sa huli, ang pag-ibig at dignidad ang palaging mananaig, kasing liwanag ng bukang liwayway na laging sumisikat matapos ang pinakamadilim na bagyo. Ang bawat dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatago sa dilim, kundi isang paanyaya upang yakapin ang liwanag ng isang bagong simula. Lumipas ang mga buwan at ang mga peklat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, tila mga sugat na tinabunan ng sariwang lupa at tinubuan ng magagandang bulaklak. Sa malawak na balkonahe ng mansyon ng mga Paredes, nakaupo si Liza habang pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unting naglalaho sa pagsikat ng bukang liwayway. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot tuwing maririnig ang yabag ng kanyang amo. Siya na ngayon ang babaeng may hawak ng sariling tadhana, ang babaeng muling nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak. Si Santiago ay isa na sa mga nangunguna sa kanyang klase. Pangarap na maging isang abogado upang ipagtanggol ang mga gaya nila noon. Si Alejandro ay abala sa kanyang sining, habang ang maliit na si Esmeralda ay malusog na at palaging may bitbit ng ngiti na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na sulok ng bahay. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga bata ay hindi na tumitingin sa basurahan ng may pagnanais. Natutunan na nilang tumingin sa itaas, sa langit, kung saan walang hanggan ang mga pangarap. Dahan-dahang lumapit si Rogelio sa kanya. May dalang mainit na kape. Walang imik na naupo ang lalaki sa kanyang tabi. Sapat na ang init ng kanilang mga balat na naglalapat upang iparamdam ang suportang hindi kailanman nagmaliw. Nabisita mo ba siya kahapon? Mahinang tanong ni Rogelio. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Tumango si Liza. Opo, Rogelio. Pumunta ako sa bilangguan, hindi para manumbat, kundi para tuluyan ng palayain ang sarili ko. Nakita ko si Bianca. Malayo na siya sa dating senyora na nakilala ko. May galit pa rin sa kanyang mga mata
pero may bakas na rin ng matinding pag-iisa. Ipinagdasal ko na lang na sana, balang araw, matutunan din niyang patawarin ang kanyang sarili. Sa tanong kung nahanap na ba nila ang kapayapaan, ang sagot ay makikita sa bawat sulok ng mansyon. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa mundo, kundi ang pagkakaroon ng katahimikan sa loob ng puso sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Napatawad na ni Liza si Bianca, hindi dahil naging mabuti ito, kundi dahil ayaw ni Liza na maging bilanggo ng sarili niyang puot. Ang pagpapatawad ang naging huling susi upang tuluyan siyang makalaya mula sa dampa ng kahapon. Ang aral na iniwan ng ang pira-pirasong pangako ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa taas ng kanyang bakod. Ito ay nasusukat sa kung paano mo itinuturing ang mga taong walang maibibigay sa iyo. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala ng pang-aalipin at ang kahirapan ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang mawalan ng karapatang mabuhay ng may dignidad. Para sa mga tagapakinig na kababaihan na kasabay ni Liza sa kanyang paglalakbay, ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat ina ay may lakas na higit pa sa inaakala niya, na sa gitna ng ulan at bago, palaging may sisikat na araw para sa mga taong hindi sumusuko sa laban ng buhay. Humarap si Liza kay Rogelio. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Rogelio. Salamat sa pagtitiwala sa akin nung maging ako ay wala ng tiwala sa sarili ko. Hinawakan ni Rogelio ang kamay ni Liza, mahigpit at tapat. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito, Liza. Ikaw ang nagturo sa amin na ang tunay na yaman ay ang pagmamahalan sa ilalim ng isang bubong na walang itinatagong lihim. At habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa Cebu, iniwan nito ang isang larawan ng isang pamilyang binuo mula sa mga pira-pirasong pangako. Ngunit ngayon ay buo na, matatag, at punong-puno ng pag-asa. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ngunit ang inspirasyong iniwan nito ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa.